Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Inga Sirah, tinutuloy natin pagtalakay doon sa paghaharap ng mga sahaba sa pamuno ni Ja'far bin Abi Talib, kuya ni Ali bin Abi Talib. Si Ja'far, mas matanda siya ng mga 10 taon kay Ali bin Abi Talib. At siya na ngayon namuno dun sa pangalawang hijra patungong Habasya. At yung nga binasa ni Ja'far sa kanya yung Surah Maryam. Ngayon merong malaking tanong pala rito. Hindi Arabic ang salita sa Habasya. Hindi. May sarili silang salita. Yung, ano ba tawag doon salita nila? Kalimutan ko yung tawag. Meron sa Saudi nun eh. Marami silang piniprint din na libro nun eh, mga pangdawa sa Saudi. Kalimutan ko yung tawag, Amhariya, yung salita sa kanila. Yung alphabet nila parang mga stick na pinagdikit-dikit parang bakod. Ganun yung nila, yung alphabet. Amhariya, yun ang salita sa Habasya. Sinasabi ng mga scholar, nang nag-usap daw sina Ja'far at yung Najashi, so binabasa niya ang Suratu Maryam, binabasa niya ang Suratu Maryam sa Arabic at tinatranslate niya sa salita ni Ashama, yung Najashi. Ganun yung nangyaring pag-uusap nila. Kasi nang dumating doon si Ja'far at sinundan sila ni Amr bin al-As, mahigit 1 taon na rin sila doon. So sinasabi, natuto si Ja'far, siyempre, maring karaman na rin yun. Mabilis na natutunan ni Ja'far ang salita ng mga tao roon. At yun ay baraka din ng tao na, kumbaga, nagsisikap talaga na magdawa sa isang lugar. At actually, hindi talaga imposible. Kung gugustuhin ng tao na matutunan yung salita ng lugar na pinuntahan niya, hindi imposible. Kasi kahit dito sa Pilipinas, maraming dito yung Mormons, yung mga Mormons, mga Amerikano, ang gagaling mag-Bisaya, ang gagaling mag-Tagalog. Minsan may nakaharap kaming Mormons doon sa sa Davao. Ang galing mag-Bisaya. Kaya kung gustuhin ng tao, ng mangangaral, kaya niyang matutunan ng wika ng iba. Lalong-lalo na kung sa Quraysh, sa kalagayan ng Quraysh. Siyempre meron silang, ang lahi kasi nila talaga mga negosyante. So mga negosyante, mabilis silang maka-adapt ng ibang wika o matuto ng ibang wika. Kasi mapupuwersa sila eh. Kailangan nila matuto ng wika ng iba para makabili, para makapagbenta. Parang dito, pagdating ng inchik dito, nagtatagalog. Yung Maranao, nagtatagalog naman yan eh. Pero pag magkukutba Maranao, sabihin di marunong magtagalog. Pero pag nasa palengke yan, ang galing magtagalog niyan. Nahiya sila magtagalog kapag khutbah kasi feeling nila magkakamali sila. Pero pag normal lang na pag-uusap, kayang-kaya nila na magtagalog. Alhamdulillah. So doon sa pag-uusap ni na Ja'far, ituloy natin itong unang bahagi ng Suratu Maryam na binasa niya nga kay Najashi. So umabot na tayo doon sa panahon ng panganganak ni Mama Mary kay Isa alayhis salam. At nakita natin na iba ang kaganapan sa kapanganakan ni Isa alayhis salam ayon sa inilalahad sa Quran. Iba ito kaysa doon sa Biblia. Sa totoo niyan, kung ito, sa bagay na ito, sinasabi nila, di ba, kinopya daw ang Quran sa Bible. Imposible nga. Kasi nga, wala namang Arabic na Bible nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. At kung kukopyahin lang din naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Bible, bakit ito pa yung naiba sa kwento? Kung ang gusto niya ay makapagpahayag sa mga Kristiyano, bakit binago niya itong kwento na ito ng kapanganakan ni Isa alayhis salam? So, ibig sabihin, either mali ito at tama ang Bible, o tama ito at mali ang Bible. Pero tayo, naniniwala tayo na ito ang tama na paglalahad sa kapanganakan ni Isa alayhis salam. Sa huli nating natalakay, sa meron siyang natinig mula sa kanyang ilalim, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sabi ng boses, na maaring boses mismo ni Isa alayhis salam o ni Jibril alayhis salam, yung boses mula sa ilalim niya, sabi, huwag kang malulungkot. Ang iyong Panginoon ay nagdulot na dumaloy sa ilalim mo ang isang ilog o isang sapa. Doon siya, mula roon ay iinom siya. Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusakit alayki rutaban janiya. At ugain mo ang katawan ng puno ng dates patungo sa iyo at mahuhulog sa iyo, malalaglag sa iyo ang mga sariwang prutas nito. So ito rin isa sa mga dalil kung bakit sinasabi ng mga scholar, lalong-lalo na doon sa Tibbun Nabawi at Tibbun Nabawi, na ang dates maganda talaga para sa buntis at sa bagong panganak. Para ma-replenish yung kanilang lakas dahil sa nilalaman nito na mga sustansya. Sa pagpapatuloy, sa sinabi ng boses, fakuli washrabi wa qarri aina, kumain ka at uminom at ikaw ay malugod. Na huwag ka nang malulungkot. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, fakuli inni nadartu lirrahmani sawma. Huwag kang malulungkot, huwag kang matatakot, mapanatag ka. At kung meron mang sino mang tao ang makakakita sa iyo, kasi siyempre magtataka yung mga tao. Wala naman siyang asawa pero may dala siyang baby. Kapag merong tao na makakita sa iyo, at halimbawa magtatanong yun, sabihin mo, ako ay namanata kay Allah sa Ar-Rahman ng pag-aayuno. Sa piniliwanag ito ng mga scholar na ang pag-aayuno ng panahon ni Isa alayhis salam, kabilang doon yung hindi pagsasalita. Kabilang doon yung hindi pagsasalita. At actually, itong pagsasabi na ito, halimbawa may makakita kay Mama Mary, may dalang baby, magtatanong, ano yan, ba't may dala kang baby? Kahit yung tao na yun, hindi siya magsasalita doon. Sesenyasan lang niya yun, wala nang naiulat paano sila sumisenya. Sesenyasan niya yun na siya nga ay nag-aayuno at hindi siya magsasalita. Hindi siya sasagot sa kanilang tanong. Katulad doon sa naunang bahagi, si Zakaria, di ba? Nakabilang sa mga tanda na magkakaroon siya ng anak na ilang araw siyang hindi makakapagsalita. Kaya nangaral siya sa mga tao sa pamagitan ng senyas. Nangaral siya sa mga tao sa pamagitan ng senyas. At actually ang senyas, masyala yung bawal sign language, napaka-komplikado rin niya eh. Kompletong-kompleto yung sign language. Kumbaga, lahat ng bagay na may express ng tao sa pananalita, kayang-kaya na i-express sa sign language. Ultimo, yung iba't ibang kahulugan, yung damdamin, yung tono ng pananalita, kung paano may tono ang tao kapag nagsasalita, kung siya ba'y nagtatanong, kung siya ba'y sumasagot, kung siya ba'y takot, kung siya ba'y malungkot, lahat yun meron din sa sign language. Meron din sa sign language. Kaya posible na masasabi ni Mariam yung kalagayan niya sa pamagitan lamang ng pagsenyas at hindi pagsasalita. Ang sign language nga, iba-iba eh. Meron pa tayong Filipino Sign Language, yung FSL. Tapos sa Amerika, meron silang American Sign Language, yung ASL. Tapos meron pang, kumbaga kada bansa. At sa Arabic, meron ding sign language para sa Arabic.
So hindi malayo na magagawa ni Maryam na makausap yung mga tao sa pamagitan lang ng pagsenyas. So nga, sabihin niya, inni nadartu lirahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sabihin mo sa kanila, ako ay namanata sa mahabagin ng pag-aayuno. Kaya hindi ako makikipag-usap sa sino man sa araw na ito. Fatat bihi qawmaha tahmilu. At yung nga dumating si Mama Mary doon sa kanyang bayan at sinasabi na ito na nga yung Nazaret. Kaya nga si Isa alayhis salam, tinatawag siya Nazareno. Kasi yung kanyang magulang ay doon sa Nazaret, si Mama Mary. At doon nga, actually yung mga lugar doon sa Bible, yung mga nababanggit na kumbaga pinuntahan ni Isa alayhis salam, yung Jordan River, yung ano ba yung doon, yung lake doon, yung lawa ng Tiberias. Maliit nga lang yun yung lawa na yun. Mas malaki pa doon yung Laguna Lake, yung Laguna de Bay. Mas malaki pa doon. So yun lang mga nangyari sa panahon ni Isa alayhis salam, doon lang din, paikot-ikot sa paligid ng Jerusalem. So nung nakita siya ng mga tao, qalu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. O Maria, tunay na daladala mo ang isang bagay na fariya. Fariya, parang karumal-dumal, hindi katanggap-tanggap, matindi. Daladala mo ang isang bagay na fariya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asuin, wa ma kanat ummuki bagiya. O kapatid ni Harun, tinawag nila si Maryam bilang kapatid ni Harun. Bilang kapatid ni Harun. O kapatid ni Harun, o kapatid na babae ni Harun, ang iyong ama ay hindi mapangalunya na lalaki. At ang iyong ina ay hindi babaeng marumi. So yun yung paraan ng pagkipag-usap nila kay Mama Mary. Ngayon, merong tanong dito, yung Ukhtu Harun. Bakit siya tinawag na Ukhtu Harun? Ngayon, sinasabi ng mga Orientalist, yung mga naninira sa Islam, hindi raw alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na, o kumbaga, akala raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga Orientalist, akala raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Musa at si Harun at si Mama Mary magkakapatid. Pero ang totoo niyan, malinaw binabanggit sa mga tafsir, ang Harun dito hindi si Harun na kapatid ni Musa alayhis salam. Meron iba-ibang paliwanag dito. Meron nagsasabi na ito ay expression nila. Parang Polano. O kapatid ni Harun, parang ganun. Kapatid ni Polano, Harun. At meron din naman nagsasabi na meron talagang kapatid si Mama Mary pangalan Harun. Pero syempre, hindi na nga nabanggit sa Biblia. Kasi nga naman, nag-focus na lang sila doon kay Mama Mary, kay Jesus, sa mga disipulo. Hindi na nabanggit yung tungkol sa pamilya ni Mama Mary. Kahit nga tungkol kay Zachariah at Yahya, napakakunti nang nababanggit doon. So meron talaga siyang kapatid, meron siyang kuya. O kapatid na lalaki, si Harun, na hindi rin naman malayo, na probable din. Na probable din na mangyari. Kasi wala namang nababanggit kahit saan na mag-isa lang si Mama Mary na anak ng kanyang ina na si Hana. Walang nababanggit. So, posibleng meron nga siyang kapatid talaga na Harun. Fa-asyarat ilayhi. So, hindi nga sumagot si Mama Mary, tinuro na lang niya yung baby. Tinuro na lang niya yung baby. Parang ibig niya sabihin, tanungin niyo yung baby. Tanungin niyo yung bata. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Sabi nila, paano namin kakausapin ang nasa duyan? Kumbaga, paano namin kakausapin yung baby na nasa duyan? At ito na nga nagsalita si Isa alayhis salam. At itong kauna-unahan talaga na himala ni Isa alayhis salam ayon sa Quran. Ipinagtanggol niya ang kanyang ina.
laban sa bintang ng mga Hudyo na siya ay masamang babae. Nagsalita yung baby. Isipin niya yung baby, tapos magsasalita. Actually, nababanggit sa hadith na mayroong tatlong tao, tatlong baby na nagsalita. Si Isa alayhis salam, tapos yung pangalawa, yung isang baby na ipinagtanggol niya, yung lalaki na pinagbibintangan na nangalun niya, nakiapid sa kanyang ina, at siya yung tatay niya. Nagsalita yung baby, hindi ko tatay yan, kaya wag niyong pagbibintangan yan na nakiapid sa aking ina. Ang tatay ko si ganito. Nagsalita yung baby. At sinasabi na nangyari ito sa panahon ng angkan ng Israel. Pinagtanggol ng baby, yung pinagbibintangan nila na nakabuntis sa nanay niya. At pangatlo, yung doon sa Suratul Buruj, doon sa Yemen. Yung mga Kristiyano doon, di ba sinakop sila ni Yusuf, doon nawas at pinilit sila na maghudyo. Yung hindi maghuhudyo, pinapatalon nila o tinatapon nila doon sa apoy. Na merong isang babae, dala-dala niya yung kanyang baby. At nagdalawang isip yung babae kung tatalon ba siya sa apoy. At sabi ng baby, huwag kang matakot. Sino nga, tumalon na yung babae kasama yung kanyang baby sa apoy at pareho silang namatay. So, si Isa alayhis salam, napagtibay na nagsalita siya. Ito yung unang himala niya. Pero sa Bible, yun nga muli, kung kinopya lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran sa Bible, bakit babaguhin pa niya yung bagay na ito? Sa Bible, ang unang himala ni Isa alayhis salam, yung tubig ginawa niyang alak. Yung tubig ginawa niyang alak. Kaya nga sa mga Katoliko o sa mga Kristiyano, malaking bahagi ng ritual nila ang alak. Sa misa, merong alak. Inom ng alak yung di ba, yung pare. At kapag yung simbahan magpapakain ng ostya, merong mga simbahan pinapainom pa nila ng wine yung mga tao. Bukod doon sa ostya. So bahagi ng mga ritual nila ang alak at merong simbolismo sa kanilang alak, dugo raw ito ni Jesus. At ang ostya naman ay katawan ni Jesus. Pero si Isa alayhis salam sa Quran, una niyang himala, Qala inni Abdullah. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Ibinigay niya sa akin ng aklat. At ang aklat na tinutukoy dito ang Injil. At dinulot ni Allah na ako ay maging propeta. Ibig sabihin, sa edad na yon, o kumbaga sa batang edad, propeta na si Isa alayhis salam. Katulad ni Yahya, bata pa lang silang dalawa, propeta na silang dalawa. At maaaring ganun din ang kalagayan ni Ibrahim alayhis salam. Nung binasag niya yung mga rebulto, si Ibrahim alayhis salam, nung binasag niya yung mga rebulto, at tinapon siya doon sa apoy, sa edad niya na yun na bata pa, propeta na siya nung panahon na yun. At tinugtong ni Isa alayhis salam, Waja'alani mubarakan ayna ma kuntu. At dinulot ni Allah na ako ay maging mabiyaya saan man ako naroroon. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. At si Allah ay naghabilin sa akin na ako ay magtaguyod ng sala, magbayad ng zaka habang ako ay nabubuhay. Hanggat ako ay nabubuhay. Ang aya na ito, ang ginawang patunay ng mga scholar, kasi di ba nabanggit ko nung nakaraan, maaaring nagkakaiba-iba ang syariah ng iba't ibang mga propeta at mga sugo. Pero yung 5 arkanul Islam, lahat ng ito meron kahit mga naunang mga propeta. Meron silang syahada, meron silang sala, meron silang zaka, katulad na nababanggit dito. Merong fasting, katulad na nababanggit dito. At merong hajj, na nababanggit sa ilang Israeliyat, sa mga tafsir, na nag-hajj din si Isa alayhis salam. Katulad nga ng binabanggit ko, nang isinilang si Isa alayhis salam, ang haba ng panahon na hindi nababanggit sa Bible. Nang bumalik siya sa Bible, matanda na siya, may edad na siya. At ilang araw na lang, doon na nangyari yung pagkakapako sa krus.
So, ibig sabihin mahaba yung panahon. Posibleng sa isa sa mga panahon, nag-hajj talaga siya. Nag-hajj talaga si Isa alaihissalam. At syempre, yung mga batayan natin na naniniwala tayo na ang mga propeta ay nagsagawa ng arkanul Islam lahat-lahat. At yun din pinagpatuloy niya, wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiya. Sabi ni Isa alaihissalam, dinulot ni Allah na ako ay maging mabuti sa aking ina. So si Isa alaihissalam, nilinaw sa Quran. Actually, ang marami sa mga talata sa Quran, kapag binabanggit dito yung mga kwento tungkol sa mga propeta, itinatama nito. Yung mga kasamaan na binabanggit ng mga Hudyo, lalong-lalo na laban sa mga propeta. Pinagtanggol ni Allah subhanahu wa ta'ala si Sulaiman alaihissalam. Makapara Sulaiman, walakin niya shayatin na kafar. Hindi naging kafir si Sulaiman. Bagkos yung mga satanas silang naging kafir. Kasi binagbibintangan ng mga Hudyo si Sulaiman alaihissalam na nagpasimuno ng karunungang itim. Hindi. Pinagtangkol din ni Allah dito si Isa alaihissalam na siya ay mabuti sa kanyang ina. Kasi doon sa Bible, may isang pagkakataon doon, sabi ni Jesus kay Mama Mary, sabi doon, o babae. Tawag niya sa nanay niya babae. So, sinong mabuting anak, tatawagin niya yung nanay niya, babae? So, dito, sinabi ni Allah, na yung mga ganong kwento, hindi natin kailangan paniwalaan at hindi natin dapat paniwalaan. Si Isa ay dinulot ni Allah na maging mabuti sa kanyang ina. At hindi siya dinulot ni Allah na maging jabbaran syaqiya, na maging mayabang at hindi mapagpasalamat. So, si Isa alaihissalam ay kompletong ehemplo ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting halimbawa, mabuting ehemplo ng mananampalataya na may mabuting asal. Wassalamu alayya yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ang kapayapaan ay sumaakin sa araw na ako ay isinilang, sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay bubuhaying muli. Yun yung mga sinabi ni Isa alaihissalam. So yun na yung dulo ng kanyang sinabi sa kanyang nasyon. Dalika Isa ibn Maryam, yaon si Isa ibn Maryam, qawl al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Ito ang totoong pananalita tungkol sa bagay na nagtatalo-talo sila tungkol dito. Kasi walang isang sinasabi ang mga tao sa totoo lang tungkol kay Isa alaihissalam. Kahit doon sa sinaunang mga Kristiyano, di ba bandang huli na mayani ang simbahang Romano na naniniwala na mayroong 3 Diyos o 3 persona ng Diyos? Merong ilang mga simbahan ng mga Kristiyano noon na naniniwala sila sa Tauhid. Unitarian sila, kumpara doon sa Trinitarian na Orthodox at simbahang Katoliko ng mga Romano. Merong mga Unitarian na mga Kristiyano noon. At actually sila itong sinasalakay ni Pablo. Itong mga Unitarian na ito. At si Pablo, hindi niya magawang maubos sila. Kaya si Pablo, nung papunta na siya ng Damascus, yung tinatawag nilang road to Damascus, nakaisip siya ng paraan. Magpapanggap siyang Kristiyano at sisiraan niya ang Kristyanismo mula sa loob nito. Kaya yun, si Pablo, nagpanggap na Kristiyano, pumunta ng Roma. Sa Roma siya actually namatay. Doon na siya nangaral. At yung kanyang mga pangaral ang naging pangunahin na saligan ng simbahang Katoliko. At kahit ng iba pang mga simbahan ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Nagtatalo-talo sila tungkol kay Isa alaihissalam, pero itong katotohanan nasa Quran. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Hindi marapat kay Allah na siya ay magkakaroon ng anak. Subhana, luwalhati sa kanya, maluwalhati siya, si Allah. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapag itatakda niya o ipatutupad niya ang isang bagay, ang kailangan lang niyang sabihin ay kun, mangyari, fayakun, mangyayari nga. Si Maryam, wala siyang asawa pero nabuntis siya, nagkaroon siya ng baby sa utos lamang ni Allah na kun,
mangyari na mabuntis ka at siya nga ay nabuntis. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratun mustaqim. So ito muli, ayon sa mga tafsir, si Isa alayhis salam ang nagsabi nito. Tunay na si Allah ang aking Panginoon at Panginoon ninyo, kaya sambahin ninyo siya, ito ang matuwid na landas. At actually, mayroong mga talata sa Bagong Tipan na mayroong ganitong kahulugan, na inanyayahan ni Isa alayhis salam ang mga tao patungo sa tauhid. Kaya nga, subhanallah, sa totoo lang, nakaawa, tingnan yung mga Kristiyano na pinipilit nila ipagtanggol yung kanilang doktrina na si Allah ay mayroong katambal. Ang dami nilang ginawang kung ano. Sa napakahabang kasaysayan ng simbahang Katoliko, di ba nakwento ko na sa inyo, si San Agustin, si St. Thomas Aquinas, ang daming mga pilosopo na mga pari na ginawa nilang mga santo na nagtatanggol sa kanilang katuruan na wala namang basehan. Na si Allah nagkaanak at yung anak na ito, Diyos din, at sila ang bumubuo sa dalawang persona at ang ikatlong persona, yung Espiritu Santo, kaya sila ay tatlong Diyos. Na tatlong persona ng Diyos, na pare-parehong Diyos, pero magkakahiwalay, hindi sila iisa lang. Ang hirap intindihin nun eh. Ang hirap intindihin. Pero sabihan nila si San Agustin, ang haba ng kanyang thesis para lang ipagtanggol itong doktrina. Sa totoo, binasa na namin yun noon eh. Kasi nag-volunteer catechist ako noon sa Don Bosco, sa Tondo. Hindi ko talaga naintindihan. Kumbaga sumasama na lang ako doon, kasi feeling ko noon, nandito yung kaligtasan eh, nandito yung kaligayahan, masaya ako na nandun ako sa simbahan eh. Pero yung naintindihan ko yung turo, hindi ko talaga naintindihan. Kaya totoo yung napanaginipan ni San Agustin eh. Yung napanaginipan niya raw yung Santo Niño na naguhukay doon sa dalampasigan. At sabi ng Santo Niño, ang ipasok daw niya ang buong karagatan sa maliit na butas na yun ay magiging mas madali kaysa sa maipaliwanag o maunawaan ang Trinity. So doon, hindi man lang kumuha doon ng clue si San Agustin na hindi talaga may papaliwanag ang Trinity dahil wala talagang paliwanag, dahil hindi umiiral. Pero ang ginawa niya, gumawa na siya ng kung ano-anong palusot. Kumuha siya ng mga logic mula sa mga Griego, sa mga Romano. Kasi si San Agustin, nabuhay siya mga 300s eh. Year 300s. Si St. Thomas Aquinas, nabuhay siya, kasabayan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Si St. Thomas Aquinas, may quotation na iniugnay sa kanya. Sabi niya sa banal, ganito ang damdamin talaga ng mga Katoliko at ng mga Kristiyano. Alam nila mahirap ipaliwanag at maunawaan yung doktrina nila, pero pinangangatawanan nila. Bakit? Kasi sabi ni St. Thomas Aquinas, ang mahalin mo ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa makilala mo siya. Baligtad na baligtad sa Islam. Tayo, kilalanin muna natin si Allah bago natin siya mamahalin o bago natin magagawang mahalin siya. Sila puro pagmamahal eh. Paano yung mali mo palang nauunawaan si Allah, mamahalin mo pa rin? Kaya nga, sabihin nila yung Islam naiiba sa paniniwala nila pagdating sa bagay na ito. Kasi sa totoo niya nung high school, hindi ko pa alam yung tungkol sa Islam eh. Naisipan ko rin na magpari. Parang maganda rin magpari. Naisipan ko na magpari. Kaya palabas ako nun. Tapos palabas ako ng yung mga sinulat ni San Agustin, St. Thomas Aquinas. Naalala ko yung kabisado ko pa nga yung rosaryo nun eh. Pero yung kalaunan, hindi ako masaya na ganun yung sinasabi nila. So nga, faktalafal ahzabu min bainihim. Ang iba't ibang mga grupo, ang iba't ibang mga sekta ay nagtaliwasan sa isa't isa. Tungkol kay Isa alayhis salam. Fawailun lilladhina kafaru min mashhadi yawmin adhim. Kaya kasawian sa mga hindi mananampalataya kapag dumating na ang araw ng paghuhukom. At makikita na nila rito yung mga tagpo dito. Yung pagtutuos sa kanila, pagpapakilala ni Allah na nag-iisa lang siya at walang katambal,
Lalo na yung pagtanggi ni Isa alayhis salam na Diyos siya, na itinuro niya sa mga tao na sambahin siya, mapapahiya. Mapapahiya silang lahat. Mapapahiya silang lahat sa araw na yun. Asmi bihim wa absir, na ang mga kufar sa araw ng paghukom, magiging malinaw ang kanilang pandinig at paningin. Yawma ya'tunana, sa araw na haharap sila kay Allah. Walakin nadzalimuna al-yawma fi dalalim mubin. Subalit ang mga nagtatambal kay Allah sa araw na iyon ay nasa malinaw na pagkaligaw. Wa andirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Babalaan mo sila sa araw na iyon ng pagsisisi. Babalaan mo sila tungkol sa araw ng pagsisisi. Kapag ipinatupad na ang utos na sila ay pinatupad na ang utos pero sila ay nasa pagkalingat at hindi sila nananampalataya. Waliyadu billah. Kaya ipagpasalamat natin. Pagpasalamat natin ng matinding pasasalamat kay Allah na nandito tayo sa Islam. Sa dinabi-dami ng tao, kumbaga, tayo yung pinakitaan ni Allah ng gabay. Alhamdulillah. Siyempre, nangangahulugan din yun na mahal tayo ni Allah. Alhamdulillah. Yan hindi na-appreciate minsan ng mga tao na nasa Islam. Yung mga kuffar, kung ano pinaggagawa nila, hindi sila masaya, pero pinaninindigan na nila. Kasi wala sila sa gabay. Pero tayo, alhamdulillah, di ba? Sa dinami-dami ng tao, tayo yung pinag-Muslim ni Allah. O maaring tayo, nung unang panahon, maaring merong pagkakataon, munti ka na tayong mamatay nun, pero binuhay pa tayo ni Allah para maging Muslim. Aabot tayo ngayon. Maraming bagay ang pwedeng pagpasalamat kay Allah. Alhamdulillah. So ito yung ito yung mga unang bahagi ng surah Maryam na binasa ni Ja'far kay Najashi. So imagine niyo na lang yung damdamin ni Najashi nang narinig niya ito at siya nga ay naluluha at eventually tinanggap niya ang Islam. Alhamdulillah. Si Ja'far wala siyang binasang Mateo o Lucas o Juan o Marcos. Quran, at tinanggap ito ng tao na matapat sa kanyang pananampalataya, si Ashama, ang hari ng Ethiopia, ng panahon na yun, alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.